Nako, Senator Rodante Marcoleta, binulabog ang tuta 12. Tuta 12. Kasi dati dalawang tuta lang eh. Dati si Juan Bulang sa si Pinky. Ngayon, dosin tuta na eh. O talagang sunod-sunuran sila. Bakit? Tumitindi takot sa taas eh. Tumitindi takot sa kanila eh. Kung hindi siya sumunod, sige, kukulong kayo. Kung hindi kayo sumunod, sige, negosyo nyo maapektuhan. Kung hindi kayo sumunod, sige, kayo susunod namin. Matutulog kayo kay Miao. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Dito masasabi natin kung sino talaga tunay na lumalaban sa bayan natin. Sino talagang may takot ay totoong lumalaba, no? Si Senator Dante Marcoleta buong puso at buong tapang. Kabagay, hindi nila kayang daragin si Senator Marcoleta eh. Oh, kahit saan pumuntang sulok ng Pilipinas to eh. Mula Apari hanggang Hulo eh, may backup eh. May backup ng katwiran. Ito mo sa Senate, nag-hearing sila ng June 4, ha? Walang pumuntang ibang Senado eh, na sila one ball. Bakit? Takot sila eh. Bakit? Takot sila makuyog eh. Makuyog ng katwiran. Alam na yan ng mga nanonood ng Read Between the Line natin. Takot silang makuyog ng katwiran. Di ba? Di, daming tao ng Webes eh. Di ba? O nasan sila nun? Asan ang tapang nila? Ha? Kung talagang matapang sila, talunin nila sa katwiran. Di ba? Hindi. Hindi kayo makakausan. Hindi nyo kaya si Senator Marcoleta. Ako nga lang, sabi ko, lahat na magaling, latag mo, kasama mo si Carpuet. Sabi, diskusyon kami. Tignan natin kung makausad sila. Pagpapawisan sila ng butil-butil na malalamig sa akin. 'Di ba? Sa katwiran hindi sila manghihibabaw. Hindi ko sila sabihin ko sa inyo. Kaya mga yan, kumukuha sila ng tapang doon sa taas. 'Di ba? Ang tatapang nila eh. 'Di ba? Tapang, alam mo kung sino, 'di ba? Harap-harapan binabaso sa sambayan ng Pilipino. Eh si Senator Marcoleta ang lumalaban. Sige nga, mag-comment kayo diyan. Sino pang mas lumalaban ngayon para kay sa bayan, maliban kay Senator Marcoleta? Sige, tayo lang. Dalawa lang sila. Maliban dyan, wala na. Pasensya sa ibang senador, ha? Wala na. Hindi, iba lumalaban kasi hindi naman pwede kasi babae. Hindi applicable. Katulad ni Ligarda, lumalaban din naman si Piyak, diba? Sila Amy. Pero hindi naman gano'n kasi babae lang sila. Hindi ko na nilalang ang pagiging babae nila. Siyempre, hindi nila kayang katulad niyan, nakipagtulakan si Pia, hindi naman kaya. Hindi katulad ni Senator Robin, kaya lalaki. Di ba? O ngayon, dito kay Senator Marcoleta, tameme sila, butata sila, hindi sila tatantanan. Akala nila mapipresyon nila si Marcoleta. Akala nila matatakot nila si Marcoleta. Akala nila uurong si Senator Marcoleta. Akala nila titigil na si Senator Marcoleta. Hindi nila alam, si Senator Marcoleta, yung bagay sa kanila na patapos na, pasimula pa lang kay Senator Marcoleta. Nagsisimula pa lang ang totoong laban ni Senator Marcoleta. Kahit sa sulok ng mundo yan, kahit sa Palawan, kahit sa Nungal, Mindanao, Sarangani, talagang may mga backup yan si Senator Marcoleta na sakat at ipagtatanggol siya dahil mahal na mahal siya. Ang totoo niyan, pumunta sa Sarangani to. Doon sa mismong nalindulan, pumunta yan. At ang sikreto niya, na wala sila. Ang wala sila sigurado, yung pagiging makajos niya tulad ni Cayetano. Yeah? Ang totoo niya, dumaan pa siya sa kapilya. Doon katabi ng restaurant na sasabi na naguho na katabi ng kapilya. Ito, pakita ko sa inyo. At dinumog siya sa Mindanao ng mga kapatid nating Muslim. Tumulong siya, pero syempre, limitado lang resources niya. Hindi siya ganun karami tumulong, pero tumulong siya. No? Yan ang wala sa kanila. Wala sa kanila. Sila may sa publicity. Ito hindi. Talagang noon pa man, isipin nyo, imagine. Ang tagal niya ng congressman, 18 years na siya. Nakita nyo ba siya na nagkapapakamera para tumulong? Hindi. Hindi niya kilala yung partners niya eh. Diba? Pero kilala ng mga maliliit na tao sa bayan ng Pilipino. Diba? O ito, tignan mo ito kung saan yung kapilya na pinta niya, ito wala sila eh. Yung pagiging makajos ni Senator Marcoleta eh. Oo, ito wala sila. Diba? Ayan, pumasok doon sa kapilya mismo. Pero tataka ako ito maisingit ko lang sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo ako. Ang tibay po ng talagang kapilya ng Iglesia ni Cristo. Matibay. Maganda na design, bago palagi pintura, walang kakrak-krak. Balita ko, yung kapilya na yan, katabi mismo ng restaurant na bumagsak, wala daw galos yung kapilya na yan. Meron daw na tumba, yung pasulan daw na tumba. Tinayo din kaagad. Di ba? O yun, kung sabi ko yung kapilya na to, kung ang Iglesia ni Cristo ang gagawa, ang kontraksyon sa buong Pilipinas, sabihin ko sa inyo, maganda ang buong Pilipinas. Tulay, matibay. Mga instruction building, matibay. No? Lahat ng mga gagawa, pag iglesia pinagawa nyo, matibay. Tapos sasabihin nyo, kurakot ang reliyon na to? Ano kinurakot sa inyo ng reliyon na to? Di ba? Utos yun. Hindi nyo alam yun. Kapapa Muslim, mapa born again, mapa Christian, o anumang reliyon, utos na mag-abuloy.
Di ba? Kayo na sinusunod ng doktrina. At ang Iglesia ni Cristo ang sumusunod doon. Ewan ko sabi na ba't di sinusunod yun. Di ba? Bagay, yung iba kasi sinusunod lang yung gusto nila, batay sa kalooban nila, batay sa gusto nilang sundin lang, yun lang sinusunod nila. Ay mali. Hindi ganyan. Ang Iglesia ni Cristo kasi sumusunod sa buong kautosan ng Biblia. Sabi nila, uto-uto daw Iglesia ni Cristo, wala daw kalayaan. Hindi may kalayaan ka. Actually, pag tiniwalag ka nakalayaan na yan Kalayaan mo na yan At huwag kang aalib kung gusto mong ay magpatalima. Pero, sabihin ko sa iyo, ang Iglesia ni Cristo, para sa akin, pinakamaayos na relihiyon yan. Sa buong mundo, wala akong nakitang ganyan. Totoo lang. Di ba? Napaka-disiplina. Diyan mo papapatunayan, totoo talaga. Bakit? Walang mag-anak, walang pisang-pisa talagang pag nagkasala, matitiwalag. Kahit walang palakasan, hindi ka tulad dyan sa politiko, hindi ka tulad dyan Kalawan Bull, malakas ka sa Malacanang, wala kang kaso. Ligtas ka. Hindi ka tulad ni isang keso dyan, yung 2012, wala lang kaso si Cheese. Di ba? Walang ganyan dito. Walang palakasan, no? Ito. Panoorin natin ito dito. Inggitin na natin konti yung mga One Bull 2012, no? Ito, mamaya na to. Dito ba tayo sa pagpunta ni Senator Marcoleta sa katabing restaurant na sa may kapilya na kung saan nag-viral. Sabi ko nga, sana ang construction ng Pilipinas na lang yung gawa ng Iglesia ni Cristo Matibay. Imagine mo tulay na gawa ng Iglesia ni Cristo, halimbawa, matibay, tsak yun. Matibay yun. Hindi kayang bagsak yun. Matibay. Eto, panoorin po natin. Pumasok si Senator Marcoleta, Diyan, yan ang wala sila. Yan ang meron si Senator Marcoleta na wala sila. Yan, Yun yung katabi, kung saan katabi yung gumuhong restaurant. Pero maayos na, inayos na nila. Pero ito yung kapilya, sa General Santok, ang laki ng kapilya na yan, Ang ganda ng simbahan nila, kita mo? Di ba? Ang dami yung bodyguard niya, yan, sabi ko sa inyo, pumasok si Senator Marcoleta. Yeah? Ito pa, nagbigay siya ng linyap sa mga kababayan nating kapatid nating Muslim at iba pang mga tao. Ayan, update ko lang kayo kasi baka hindi binabalita to. Samantalang kay Erwin, kay Wing Gatchalian, binalita, pumuntaan niya doon sa Sarangani. Pero ito hindi binabalita. Kung hindi pa ibalita ng Net25, di babalita to. Walang mainstream media sa ganito. Sila may ganito ba? Wala. Nagpublicity, nagpa-picture lang. Ito, tumulong. Tulong, ayan At sinasabi ni Marcoleta kung kaninong tulong yan. Hindi katulad nila, galing sa DSWD, galing sa pera ng bayan, sasabihin, nagbibigay ako ng 100 million. Di ba? Pumunta yung si Bongit ata doon, magbibigay daw siya 100 million. Hindi mo naman sinabi na ibibigay mo galing sa amin yan. Tax namin yan. Di ba? Ipakilala mo naman yung binibigay mo. Eto. Dami niya, talagang dinumog si Senator Marcoleta dyan. Ayan, kita nyo? Daming tao niyan. Yan sabihin ko sa inyo, wala sila. Pero sige, dako na tayo dito. Dako na tayo dito sa mismong talakayan. Mahaba na tayo. Pakinggan po natin si Senator Dante Marcoleta. Kaya kayong final na bilang yun. Doon sa bilang lang, hindi na Hindi mo kayo magkasundo Dahil lamang sa politika. Yun. Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pagbulaan at... Sandali. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba to? Nakita nyo naman kayo no? Nakita nyo naman lahat, no? Sandali, Dali lang, Nakita nyo naman yung yung kapilya ng Iglesia ni Cristo. Kasi parang may sira tong may sira tong may diferensya ba? Okay. Tapos na yan. Mamaya na lang. Tama, totoo nga, nakita naman talaga, no? Okay. nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Meron akong nakita tama post kayo. ng isang mambabatas na nandun sa House of Representatives. Oo. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Hindi na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun Ang sabi niya, abay, ang nakasulat dun of all its members. Sabi niya, ng lahat ng So miyembro may nito. pinabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority.
Oho. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes po. kasi doon, the Senate President. and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. Mhm. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oho. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, Oho. hindi sinabi kang 24 dyan. Aba. Oho. Ang sinabi lang of all its members. Oho. Para bang hindi. Balikan po ninyo yung section 2. Article Wala silang section. Wala silang article. May nabanggit ba silang article o section man o paragraph? Wala. Wala silang binanggit. May nabanggit kayo sa mga sibagsya doon? Wala. Pati yung ibang mga eksperto kuno, ng taas ng tinapos niya. Totoo nga naman, taas ng tinapos. Wala kayo makikita. Yung mga nagko-comment, wala ba kayo nakikita mga article, paragraph 5, ganyan. Wala. Kasi mabubuking sila. Lalabas ng totoo. Kumbaga sa isang preacher, hindi siya gumagamit ng talata ng Biblia kasi mabubuko siya. Di ba? Mabubuking. Di ba? ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala rin sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon, pero tingnan mo yung section 1. section ng senador. Magsimula ka doon. Oho. Kasi yung section 1, the Senate, Opo. at saka yung House of Representatives. Yes po. Sa section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Oho. Kasi kaya niya sinasabi yun, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito merong kulay pink, Opo. merong kulay berde, Oho. merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Mhm. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. nagtatago Oho. sa kadahilan ng alam na natin. Oho. At yung isa naman ay nakapiit ngayon Nakapit. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Mhm. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Oho. Sa mga tweet, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oho. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede ka ngang suspendihin ng Oo. sandigang bayan. Oh, kaya yan target nila. Kaya lahat kaso plunder eh. Siguro nag-isip sila, ano kaya kakaso natin kay Marcoleta? Plunder na rin. Di ba? Plunder na rin eh. Nakinasuhan ka ng Oo. plunder. Yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong. Oho. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oh. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oho. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oho. ilan ang quorum base sa 22? And then, 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, May- legal kami. Oh, majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang Aha. pangangatwira na ganyan? Aha. At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-sipayo. Oo.
Mabuti na lang mo, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress yan eh. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga, ma-stress talaga tayo eh. Di mabuti na lang Lumakas po ang, paano ko eh, may mga may mga gabay tayo na, gabay na at may tagubilin na ba, teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, opo, ganito ang gawin mo. yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, Oo. Alam mo kasi si Senator Marcoleta, hindi na-stress siya. Kasi yan ang pinagkaiba na may Diyos sa wala. Oo. Huwag niyo sabihin na may Diyos kayo. Hindi niyo nga tumatawag eh. Nananalangin kayo, sa bahay lang kayo. Kalokohan yan. Di ba? Ang Diyos sabi sa Biblia, gumawa siya ng templo eh. Di ba? Para doon kayo pumunta eh. Yan ang pinagkaiba ni Marcoleta sa inyo. Si Senator Marcoleta hindi na-i-stress. Kasi meron siyang pinapanaligan na Panginoon Diyos. Hindi ko naman sinabi wala silang Diyos, no? Pero hindi siya tumatawag. Sarili nila iniintindi nila, ikaw ba naman? Biruin mo. Harap-harapan. Ginudiyos nila pera, mali-maleta. Sasabihin mo sa Diyos kayo. Di ba? O sige, hindi ka nga kumuha ng maleta, pero tatakpan mo, kumuha ng maleta. Di ganun din yun. po, ano yan eh, stressor eh, ka nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Naku po. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Yung mga law students talaga, tama Di po. ba? Ba't kaya iba dyan, no? Yung mga matataas ang pinag-aralan, by the book lagi silang magsalita, no? Oo. Kung ano yung nabasa nila, pag-aralan nila, yun lang yung sasabihin nila sa'yo. Pero hindi katulad ng mga strict natin, na katulad lumaki tayo sa kalsada, lumaki tayo sa mahirap. Kaya natin unawain lahat ng bagay, eh, no? Nakakapagsalita tayo ng mga magandang bagay, no? Ba't kaya, no? Hindi lahat sa kanila, Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Ba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila, gano'n, ano? Great legal minds, opo. Pag tinignan mo, 15 lang, at saka yung iba naman, hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko ba makikita ron isang former justice ng Korte Suprema? Ako, isa nga. Yan naman yung justice na yan, sumingit na naman. Akala niyan, talino niya, no? Sir, hindi kayo matalino. Handaan niyo yan. Kayo, sir, ikaw, karpwet ka, marunong ka lang, marami ka experience kasi maedad ka na. At marami ka na pag-aralan din. Pero yung unawa, sir, tandaan mo, sir, wala ka nun, sir. Hindi pinamumutawan sa inyong bibig at inyong kakayahan bilang pagkatao ang inyong unawa. Walang ganun, sir. Walang ganun sa inyo. Si Senator Marcoleta meron. Pasensya na kayo. Bakit hindi ka ma-stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang hindi Isipin mo, ikaw. Hindi, alam mo, kunwari lang to si Senator Marcoleta na stress. Pero gustong-gusto niya yan. Diba? Senator Marcoleta naman, pinapakagat mo naman sila sa patibong mo, kunwari na-stress ka eh. Para kunwari stressin ka nila eh, no? Pero hindi po na-stress si Senator Marcoleta. Diba? Yan kasi, sila, utu-utu sila, mahilig sila kumagat sa patibong si Senator Marcoleta. Ito ay naging bahagi ng... May bago na naman. May bago na naman si Senator Marcoleta na roan. Sasabihin naman si Marcoleta na stress siya, pero hindi naman talaga. Para stressin lalo nila One Bull, pero hindi nila alam, hindi na i-stress si Senator Marcoleta. Mataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako naman, nanahimik na lang ako, dinala ko yung kibo nun eh. Pagka ganun ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbakay ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa.
At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sana. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang O, alalahanin mo yung kalayaan, kagitingan ng Pilipinas, June 12. Samantalang dinala mo si Pangulong Duterte sa dahig, dinala nyo. Wag nga kami. Di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng Pilipino? Maki-Pilipino ako, mahal ko. Alam niyo ba ibig sabihin ng pagmamahal sa Pilipino? Lahat ng bagay at dahilan. Pag mahal mo Pilipino, gagawin mo lahat. Tapos maliban sa ICC, dadali mo sa daig. Wow, hindi mo mahal ang Pilipino. Ang dami yan. Sabihin nyo, si Duterte naman ang dinala namin, hindi naman buong Pilipino eh. Hindi mo dinala si Duterte sa dahig. Kasi si Duterte, mamamatay si Duterte at si Bato. After 100 years, mamamatay lahat tayo dito. Ha? Ang dinala nyo sa dahig, hindi tao, kundi yung lahing Pilipino dinala nyo, isinanla nyo, ipinagbili nyo sa ibang bansa, sa ibang lahi, na matagal nang ipinaglaban ng ating mga ninuno dito. Di ba? Kakatwiranan nyo, ang dinala namin sa dahig, si Duterte, hindi ang Pilipino. Hindi. Pilipino dinala nyo sa dahig, hindi si Duterte. Si Duterte, mamamatay yan. Makakalimutan ng tao si Duterte, pero yung ginawa nyo, hindi makakalimutan ng tao. nila. Paano kaya? Sabihin mo, makipilipino kayo? Hindi kayo makipilipino. Makipwesto kayo sa kapangyarihan. Yun ay makapagsasalita lang. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito ba yung pinagbuwisan namin ng buhay? Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasi mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig. Di ba sabi ko sa inyo, papatibong. Patibong lang yung pagdinig ngayon na kunwari magpapatuloy pagdinig. Ututo talaga yung mga 2-12, no? Ututo talaga. No? Birihin mo si Senator Marcoleta na utakan kayo. Di ba? Patibong yan eh. Patibong yan. Ano ba tawag yan? Sabi nila mukha daw akong patibong lagi daw. Patibong naman talaga lagi kino si Marcoleta eh. Di ba? Ng flood control scandal. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinika pata sa news na mag-i-schedule ng pagdinig ng Webes. Pinikap sa news. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plan naman kasi. Pinainan siya talaga, no? Yung programa po na Net25 nung Monday, nagsalita si Senator Marcoleta, ang sabi niya, tuloy tayo sa Webes. Ganon sabi niya, bandang huli sa pinaka-duluduluhan ng video ng Net25, hindi na matutuloy. Tamo, kinagat nila yung umpisa lang, natuloy. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa kanila. Pipili lang sila ng kanilang pipick upin na gustong ibalita para marinig ng sambayan ng Pilipino. Dyan pa lang, pinapaina na sila ni Senator Marcoleta. Di ba? Ang hilig nila sa, kumbagat sa pain, no? Mahulog na naman sila sa pabitag ni Senator Marcoleta. Nahulog na naman. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yeah. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala man lang, sana man lang may nagpatunay, meron po talagang threat na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may... Daming patibong lagi ito. Galing husay nito, no? Unawain nyo lang. May sektor na pinagbibintangan na kung saan manggugulo daw. Pagdating mo sa Senado ngayon, kahapon, isang araw, wala naman tao sa Senado. Wala naman tumalo. Paranoid sila. Konting, may sapat na ebidensya. Opo. Kaso, ang nagpahayag yung NBI. Kunwari lang may manggugulo. Kunwari lang, ito sabihin ko, ayoko sabihin eh. Ayoko eh. Etong mga sinasabi ko sa inyo to, karunungan lang to sinasabi ko sa inyo, kaalaman, opinion. Pero yung mas malalim pa, hindi ko muna sinasabi kasi baka matulugan tayo. Baka matiktikan po tayo. Baka makakuha ng idea sila. Kunwari lang yan mga yan na may threat.
para hindi matuloy yung Blue Ribbon. At isa pa, para may magrarally kasi ng mga tao. Para isipin nila na isisi doon sa magrarally. Ano kayo, hello? Ano kayo, kakagat kami sa patibong? Kayo kumagat sa patibong. Actually, nahulog na kayo sa patibong. Di ba? Ano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na mayroong security threat sa Senado? Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Si Loren Legata. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaay. Nakangiting nga, nagpalitrato. Tahimik na tayo. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao. Kung hindi siya lang na nakangiti na akala ko sementeryo yung... Akala ko, libigyan ng mga bayani na punta. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Ito yung, sa araw pa naman ang kasaysayan din. Araw ng kasarinlan. Kalayaan. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana ay tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Nagpunta ako sa Jensan. Nasabi ko nga sa inyo, may kukwento ko. Dahil nga, yung mga kapuspalad na tinamaan ng... Lindol, pinakamalakas sa buong mundo, Sen, sa taong ito. 7.8 magnitude. Magnitude, ano? Ayan. Pinagkagulan si Senator Marcoleta. Wag man, Sir Marcoleta, Sen Marcoleta. Maiingit na naman ang 2012 niyan. Sila Erwin pumunta dyan, wala naman eh. Publicity lang eh. Walang ganyan eh. So, ayan, meron pala tayong konting... May video sa tayo. mga kababayan natin. Anong kanilang sentimiento, Sen, sa itong mga nakausap nyo, nakakwentuhan? Unang-una, kinumusta ko sila. Sabi ko, nakakalungkot po ang nangyari sa inyo, lalong-lalo na po sa panahon natin na napakarami po nating kinakaharap na problema. Nandito po ako para makumusta ko naman kayo. May dala po akong konting may tutulong sa inyo. Opo, pagtsaga-tsagaan niya Pasensya na po kayo kung dito sa lugar ninyo ay 500 na pamilya lang po ang mabibigyan. Dami na rin yun. At pero hintayin po ninyo yung iba pa. Sabi ko na dadali kasi hindi po kami makabili ng ibang may tutulong sa inyo. Kasi may konti tayong dala-dalang cash dyan dahil alam namin yung pangunahing pangangailangan nila. So doon na kayo bumili sa area po? Hindi, bukod doon. Meron kami munang ibinigay sa kanila. Na si Lola nakamarkuletong kapaw. Pantulong, Pantulong. Tapos yung mismong food packs. Kasi may cash at saka food packs. So yung umaga, yung konting cash na ibibigay sa mga households, yun ang inuna. Pero nakiusap kami, hintayin po ninyo dahil manggagaling pa sa Davao yung binili namin food packs. Sarado kasi yung pagbibilhan sa sa Jensen Kaya dumating yon. Siguro 5 oras bago makarating doon. Kasi mabagal yung takbo ng mga trailers. 2 trailers dyan. Yan ang nangyari. Nangangamoy Vice President si Marcoleta. Ayun, mabuti naman. At masaya naman yung mga tao kahit konti, nakapagpasaya tayo. Pati mga brother Muslims pala natin, Sen, marami din Marami kasi nakakita mo. Ayun, may mga alam niyo naman, mga Muslim itsura, di ba? Ang dami Muslim dyan. Yung mga kapatid natin Muslim. Damit nila. Yan ay sa Dajanga South yan. Dajanga South. Ang punong barangay dyan ay si Kapitan Rak Garay. Pagkatapos niyan, ay lumipat kami sa isang barangay na ganyan din ang karamihan tao. Kung tawagin nila ay Barangay Tumbler. Tumbler, yes po. Oo, ang kapitan dyan ay si Kapitan Abdul Wahid Bualan. Okay. Sa mga twin, yung nabigyan ng cash dyan ay 1,500 sa South Dajanga at saka 500 sa Barangay Tumbler. At pagkatapos ng 3 hanggang 5 oras, dumating po yung ating konting naiabot na pagkain na pantulong. May malaking bagay po ito, no? Kasi balita natin daw dyan, Sen,
yung dalawang barangay na yan, hindi gaano naabutan ng tulong. Mukhang may isyong, local politics na lang ata ang nagiging usapin dyan. No? Ginawa ko naman kasi, dahil nagmamadali ako, yung ating coordinator sa lugar na yan, Siya na po ang coordinate. makipag-coordinate. Pinakamagandang gagawin mo kasi dapat sa kapitan ka muna umugnay kasi sila yung nakakaalam kung sino Opo. yung napinsalang mabuti sa paglindol. Oho. Yung mga nabigyan na merong initial na tulong, iwasan mo na yon. Yung talagang hindi natulungan, Yung wala talaga. piliin ninyo mabuti. Opo. Sabi kong ganon. Oho. So, yun ang nangyari. Ayun. So, barangay Dadyanga South at saka yung Tumbler. Yan, Oo. dalawang barangay dyan. Oho. Mukhang kahit pa paano sila, napasayan nyo naman yung ating mga kabayan na punong-puno ng alalahanin. No? Oo, talaga. 'Di ba? Yan, ganyan po si Senator Marcoleta. Iba talaga pag may Diyos. May tinatawag sa Diyos. Yung mga may tinawag ba Diyos? Walang tinawag yun. Inaasar pa nga si Cayetano eh. 'Di ba? Paluhod-luhod daw si Cayetano, pabasa-basa ng Biblia daw, masama daw si Cayetano. Ganyan talaga yung mga yan. 'Di ba? Buti mo, sila nga, at si Cayetano, kahit nagkakasala, nagkakakilala sa Diyos. Sila, kumikilala ba? Hindi. Doon pala sa gawa nila, hindi na eh. Ano yung mga gawa nila? Pagtakpan mo yung libo-libo, trilyon-trilyon na pera, nawala. Sabi mo, may Diyos ka. Lagi ko naman dyan, makikita mo naman sa kanila. Oho. Saglit Medyo na lang okay. nalimutan yung problema nila, yung na-stress sila, di ba? Medyo napangiti naman sila nung makita nila ako. Oho. Malakas siya si Senator Marcoleta talaga, solid sa Mindanao yan eh. Tama, batiin na rin natin pala ang Ka-Eugene pala, no? Andyan sa... Baka nakikinig. Ayan, oo. Yung ating O1 doon dyan. Opo. Binabati po kayo, Owa ng Eugene. Hindi ko alam kung sa Sarangani yan, no? Ito ata dito sa nakikita niyo naman to siguro. Ayan. Diyan nagpunta si Senator Marcoleta. Ulitin niya to. Ayan, no. Talagang ulitin natin para inggitin natin si Juan Bull. Mo, pagkatapos niya siguro, dumaan muna siya dito sa kapilya. Siyempre, nanalangin muna siya. Yan ang pinagkaiba ni Marcoleta sa iba. Binibigyan ng talino ng Panginoon. Di ba? Yan ang wala sila. Di ba? Kita mo yan? Wala sila niyan. Tuloy. Bumati. Ang Ka-Eugene, alam ko po, Ka-Eugene, di ko na maalala yung last name ng Ka-Eugene. At yung buong staff po ng Banata. gano'n po ba? Ha? Yun, Banban. Oo. Ka-Eugene Banban. Ayan. Oo, di Ang buong pagpasok ko staff nga, po. kasi Opo. dumaan din ako ron para naman kahit paano, masilayan natin yung ating Mga kabarangay. kabarangay doon. Pagpasok ko pa lang, ang unang sumalubong yung kanyang may bahay. Aba, opo. Medyo mangilid-ngilid ang luha. Sabi ko, Nako. bakit po kayo umiiyak? Nakita ko po kayo. Dapat po natutuwa kayo, huwag kayong umiiyak. Okay naman. Ayan. Salamat po ng marami sa inyo. Sana ay patuloy tayong makabangon sa pagsubok ng buhay na dumating sa ganyang mga pagkakataon. Okay, maraming salamat po sa inyo. Talaga napatunayan natin dito talaga. Si Senator Marcoleta hindi sumusuko sa lahat ng problema. At talagang siya lang ang talagang matibay ngayon. Bukod ni Cayetano, no? Huwag susuko. Antabay lang kayo, no? Magugulantang kayo sa mga plano ni Senator Dante Marcoleta, no? May mga blatag na patibong na naman, bitag na naman si Senator Marcoleta sa inyo. No? Okay, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, isang talakayan na mapapakinabangan at punong-puno ng kabuluhan, no? Ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.